Emosyonal ang isang padre de pamilya matapos madamay ang kanyang asawa at anak sa karambola ng 5 sasakyan sa SCTEX kahapon. Ang kanyang mag-ina ay kabilang sa 10 namatay sa aksidente. Live mula sa Tarlac City may unang balita, si Bea Pinlac. Bea? Susan, traumatic brain injury ang isa sa mga tinitignang sanhi ng pagkamatay ng karamihan sa mga nasawing biktima sa trahedya sa SCTEX kahapon. Ayon yan sa kinatawan ng Tarlac Provincial Hospital. Ang pinakabata pa raw na nasawing biktima, 4 na taong gulang lamang. Kasi wala na eh. Yung pinakawal kong anak yung punso ko. Kaya asawa ko. Ito nga ang pag-alis nila. Sabi niya, Papa, tatawag ka sa akin ha. Pag hindi ako tatawag sa iyo. Ito raw ang huling sinabi ng 9 na taong gulang na anak ni Elmer sa kanya bago bumiyahe ang bata kasama ng kanyang ina at asawa ni Elmer patungong Pangasinan kahapon. Dadalo sana sila sa isang children's camp doon na inorganisa ng kanilang simbahan. Yun ang naging na-miss ko sa kanya. Sasabihin, love na love kita, Papa. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Hanggat sa magtanda ka, alagaan kita. Ngayon, hindi ko na alam paano gagawin ko. Nauna pa sa akin. Kabilang ang mag-ina ni Elmer sa 10 nasawi sa disgrasya sa SCTEX kahapon. Matapos salpukin ng isang pampasaherong bus ang isang van, 2 SUV at 18-wheeler. Yuping-yupi ang van at SUV na naipit sa gitna ng bus at truck. Ayon sa Tarlac Police, 5 sasakyan ang sangkot sa karambola. Napipinang gusto yung 2 sasakyan na na-sandwich. After siyang tinamaan ng bus, kung makikita lang ninyo yung nakita namin kanina, parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatnan namin. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob bago mo sila mailabas. Isa lang ang nakaligtas sa van na may sakay na 9 na tao. Ang pinakabatang nasawing pasahero nito, 4 na taong gulang ayon sa mga otoridad. Patay naman ang mag-asawang sakay ng isang SUV habang nakaligtas ang kanilang 2 taong gulang na anak. Hindi ko rin po akalain kanina na may bata pala doon kasi hindi umiiyak yung bata. Wala kami na rin na kumusyon. Nung yung kotse na yung aming bubuksan, naano rin ako kasi nakita nandun yung 2-year-old boy. Naka-car seat nga. At minor lang yung natamo niya. Minor injuries lang. Inilipat na sa ospital sa Bulacan ang bata. Iniuwi na rin doon ang mga labi ng kanyang magulang. Magbabakasyon lang po yung family sa Baguio eh. So, kalungkot lang dahil kanina umiiyak, mami, 2 years old lang po kasi yon, so walang kaalam-alam ng bata. Humigit kumulang 30 ang sugatan sa disgrasya. Ang ilan sa kanila patuloy na nagpapagaling sa Tarlac Provincial Hospital. Most of them naman minor injuries lang halos. So yung mga common lang na minor injuries nila, mga abrasions, gas-gas. Yung iba merong mga konting pasa. Tapos up and about naman most of them. Pero meron tayong 3 admitted na patients na nagtamo lang ng cerebral concussion or parang naalog yung utak. So for observation lang. Susan, ayon sa Tarlac PDRRMO, sagot ng provincial government ang mga medical expense ng mga biktima. At tumutulong naman daw sila sa pagproseso ng mga labi ng mga nasawi sa disgrasya. Tinaunang balita mula dito sa Tarlac, Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Bea, makakatanggap daw ng tulong pinansyal ang mga naulila ng mga biktima. Magkano daw yung matatanggap na tulong na ito, tulong pinansyal? Susan, ayon sa LTFRB, tig-400,000 piso ang inaasahan na makukuha ng mga naulila ng 10 nasawi sa disgrasya. Susan? Maraming salamat, Bea Pinlac. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.